I have just a question for 5 minutes for this. May mali po ba sa sa pagpapagawa ko ng portfolio sa inyo? Pwede po kayo magsalita yung hinanaing nyo about sa portfolio sa mathematics. Anyone? Kung mahiya po kayo, pwede nyo pong i-type sa chat box. Ano yung hinanaing po ninyo about sa portfolio? Masyado bang mahirap? Masyado bang madami? Or ano ba? Para magawa natin ng paraan. Confusing po. So, usually, densely, ang sinusulat na naman sa ating portfolio is yung parang nagsusulat ka lang ng notebook. 'Di ba sa klase, kung wala pang online class yung sa loob kayo ng classroom, 'di ba si teacher nagsusulat siya sa blackboard or nagpe-present siya gamit ang PowerPoint sa kanyang laptop. So kung ano yung gina-present niya, susulatin ng estudyante sa notebook nila. Parang ganun lang, pero nilagyan lang siya ng color. So lagyan lang siya ng art. So para hindi po kayo mahirapan, aalasin po natin yung art. Okay? Starting this second week ng ating portfolio, aalisin na natin ang art. Pero gagawin nyo siyang malinis, neat and clean. So yun na lang yung ipapalit ko na criteria. Instead na art is ilalagay natin yung art o lalagyan natin ng art, palitan natin siya ng neat and clean. So maganda pagkasulat, malinis, ganun po. So ano pa po ang hinanaing nyo sa portfolio? Kasi po, umabot na po sa principal's office na nagpapagawa daw ako ng portfolio na minasama ng ilang parents. I don't know why. I was reported of asking the student to submit portfolio na napakahirap daw. So, hindi ko lang ma-gets kung bakit napakahirap ang pagsulat sa notebook. So, I don't know why. Meron na pong parents na nagsumbong sa principal's office. Napakahirap daw ng pinapagawa ko na portfolio at saka hindi daw kina-checkan. Anyone po, sino po ba ang hindi ko pa na-checkan na portfolio? Kasi po, gi-report po sa akin na hindi ko daw po na-checkan yung portfolio. Meron po ba dito? Sino na lang po ang na-checkan ko yung portfolio? Magsabi lang po ng me sa chat box. Okay, halos lahat naman chinechekan ko. Wala pong nag-comment na hindi ko na-checkan. Pero ang nakakasama po sa akin, meron pong isang parent ang nagsumbong na wala po daw chinekan ang kanyang portfolio. Napaka-unfair po sa aking part na chinechekan ito kahit Saturday at Sunday ng gabi. Kahit na walang trabaho, chinechekan ko po ang portfolio pero meron pong isang parent na nagsabi sa akin, ay na nagsumbong sa akin na hindi ko daw po chinechekan. So, I'm sorry to tell, pero gagawan po natin ng paraan para hindi kayo mahirapan. So, instead na art, lalagyan po ng art, aalisin na po natin ng art sa ating portfolio at papalitan ito ng neat and clean. So, ganito na po ang criteria. Sulat ko lang po ha, criteria, content, and 10 points, and neatness and cleanliness. 5 points. So, andyan po sa chat box. I-type ko po yung criteria na bago. For the content, we have 10 points. Yung content po, yung laman. Yung laman po ng isinulat ninyo. Yung neatness and cleanliness naman po, kung gano'n nyo siya ginawa, kung malinis ba ito at nababasa. Ganun po. So, that is 5 points. Again, inalis ko na po ang art dahil po sa reklamo na napakahirap daw ng gumawa ng portfolio na may art, na may color pa. So I hope na easier na yung portfolio based on this. So at next time, kung meron kayong sasabihin na irereklamo,
pwede unahin muna sa akin bago sa principal. So medyo masakit po sa part ko kung meron kung yung parent na yon na nagreklamo diretso sa principal. Wala naman pong masama na mag-direct kayo sa principal, pero ganito po kasi yung flow. Unang-una po kung meron kayong reklamo, unahin po sa advisor. Tapos yung advisor, kung hindi po makaya ng advisor na i-solve, yung parent pupunta sa principal. Ang nangyari po, diretso po siya sa principal, so medyo nagkaroon ng issue ngayon sa school. So para maiba tayo, let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for this morning. We thank you for the rain that we have. Lord, protect us from any harm. Give us a heartwarming day to day. Give us and nourish us with your love as well as with your guidance. Lord, this we ask in Jesus' name we pray. Amen. So good morning, everyone. Good morning po. Good morning po. So to begin with, I would like you to open menti.com. 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 Okay, I would like you to open menti.com. So, menti.com. Okay, you type the code 4356261. Again, nakapasok na po ba? Pa, sir. Menti.com, MENTI, code is 4356261. Nasa chat box po, i-type ko po. So, my question po dyan, how are you feeling today? So, I would like you to express your feeling or yung nararamdaman ninyo into numbers. Example, I feel like 20 degrees cold. Bakit? Nilalamig kayo sa ganitong oras. Parang ganun po. Alright? Kung matangkad naman kayo, I feel like 6 feet this morning. Ganun po. So, you type your feelings in measure. How are you feeling today? Okay, sino na po ang nakapasok? Good and fine but bit cold. Sige daw, anong temperature ng cold mo ngayon? Paki-type ulit. Ay, hindi pala pwede dalawang sagot. Isang sagot lang pala ang pwede dyan. So, sino ito nagsabi na good and fine but bit cold? So, what do you think is the temperature right now, Densley? 26 degrees Celsius. Hindi. Siguro mga 20 degrees tayo ngayon. Next, good and fine. How good are you? Can you tell me in 1 to 10? 10 is the highest. Sino yung nagsabi ng good and fine? 24 degrees cold. Happy. Good day. So, sino yung happy? Sino yung sagot ng happy? So, of course, kahit na magulo yung araw natin or kahit na antok pa tayo, we need to be happy. Okay, I feel happy and cold, same as I am. Pero gipandar ko dito ang aking electric fan dahil nga kadami, masyadong lamok dito sa classroom. Baka madengge pa ako. Hindi ko pa nabili yung pampatay ng lamok. I think I'm sleepy today. So don't worry. May mga time tayo na pwede tayong mag-nap or mag-sleep kasi nga may asynchronous at saka synchronous class ang other subjects. So good day nga ba? Yes, it is a good day. I feel like 4 feet tall. Wow, tangkad. So 4 feet tall na po si ate or si kuya. So, those are your feelings today. So pwede pala
na yung feelings natin ipadaan sa measurement? Yes, of course. Pwede pong ipadaan yung feelings natin into measurement. So, minsan may magtanong sa inyo, how are you feeling today? So, yung sagot nyo, pwede yung ipadaan sa measurement. So, ganun po. So, pwede rin siyang scale na tinatawag. In a scale of 1 to 10, 10 is the highest, 1 is the lowest. How are you feeling today? I feel 9. Bakit 9? Because I'm happy, I'm grateful. I'm so positive. Ganun po. So, those are your feelings today. So, that is our first game for this morning. So, I hope everyone nakasagot. So, proceed tayo sa ating PowerPoint. Okay, that is the Mentimeter. Mentimeter is parang survey siya, and it is a game format. So, conversion from one units to another. So, last time, we were able to convert the temperature, the volume, the length, the time, etc., etc. So, ito yung mas specific. Nagtataka lang ako kasi nga, iba-iba po kasi ang gumagawa ng ating modules. So, feeling ko ang lesson na ito at saka lesson last week are the same. So, nasa module 2 na tayo, pero parang napansin ko, parang the same naman yung lesson nila. So, well, anyway, we will try to learn these new things again. Again pala. So, let's begin with, do I need to copy this one as a student? No, you don't need to copy. Lahat po yan available naman po sa internet. Pwede nyo naman po i-google yan siya. So, the units of length in English system are as follows. Ang isang foot po or isang paa, 1 foot, or isang ruler is equivalent to 12 inches. So, ang 12 inches po is 2.54. Parang sinlaki po siya ng thumb. Ito po, 2.54. Now, question ko po sa inyo, kanino nga ba ito? Ay kay na Luis ata ito. Anong subject itong nasa pagbasa? Nasa pagbasa ang pag-asa? English. English pala ito. Ba't Tagalog? Ba't ganit? English. Ilagay ko muna doon ha. English pala ito. So may dumating po kahapon ng mga outputs. So na-send ko na po yun siya sa, nahiwalay ko na po sa ating segregation area. So sa lahat po ng mga estudyante, please po, pag meron po kayong ipinasa, huwag po ipasa sa guard. Bakit po? Kasi po sa guard talaga medyo nawawala yung mga files. Dito po kayo punta sa room 6 na classroom. Meron pong drop box akong iniwan dyan sa labas ng door. Tulad nga po ng sinabi ko, diretso po sa classroom, wag po ipasa sa guard. Kasi nga po, sa dami-dami ng ipinapasa sa guard, nalilito na minsan ang guard kung saan nila ito ilalagay. So tulad ng iba dyan, na hindi talaga namin mahanap yung output. Pero don't worry, a-appear at makikita din yan. So again, lahat po, please pakipasa lang po dito sa drop box sa room number 6. Take note, room 6. Kung magsabi ang guard na bawal magpasok, sabihin nyo lang pinapasok ako ni Sir Yumang, room number 6. Okay, next, 1 yard. Ang 1 yard naman is 3 feet. So next, 1 yard naman is also equivalent to 36 inches. Tapos, ang isang mile or isang milya is equivalent to 5,280 feet. So these are the units of length in English system. What about the metric system? The units of length in the metric system are as follows. So 1,000 millimeter is equal to 1 meter. 1 meter pala, 1,000 millimeter. Next, ang 100 centimeter naman is equivalent to 1 meter. Ang 10 dm or 10 decimeter is 1 meter. Next, 1 decameter is equals to 10 meters. 1 hectometer is equal to 100 meters and 1 kilometer is 1,000 meters. Next, the system conversions of length. Ang 1 inch naman is 2.54 centimeter. Ang 1 meter is 3.28 feet. Ang 1 foot is equal to 0.30 meters. Ang 1 yard is equivalent to 0.91 meters. Ang 1 kilometer is equivalent to 0.62 meters. Now, kindly look at the
symbol of the first. Ito po dito, equals, tama? Gumamit siya ng equals. Sa second naman, sa second row, gumamit siya ulit ng equals. Pero ang ika-third row, tingnan nyo, gumamit siya ng ganito. Ano po tawag niyan? Ano po tawag nito? Anyone? May nakakaalam ba? This is what you call the similar symbol. Ibig sabihin po ng similar, giround off. They are not equivalent, they are not equal, pero similar. Example, 2.54. Pag i-round off mo siya, magiging 2.5. So, ganun po siya. Yan po ang gagamitin natin, similar. Can we use similar and equals interchangeably? Yes, you may use that one. Okay, next. Again, do not copy this one. It is already available in the internet. Paano nyo po mahanap sa internet? Ganito po. Punta po kayo sa Google. Pagpunta nyo sa Google, i-type nyo lang, kunyari, 7.8 yards to feet. Automatic lalabas po yung sagot. Ganun po. Kung makikita po niya sa inyong monitor, automatic lumabas po yung answer. So, i-type lang talaga. Okay, next. Ounces naman po. Ounce, OZ. OZ po ang symbol ng ounces. Meron siyang 437.5 grains. Pound is 16 ounces. 1 ton is 2,000 pounds. 1 gram is 1,000 milligram. 1 gram is 100 centigram. 1 kilogram is 1,000 grams. And 1 metric ton is 1,000 kilogram. So 1 ounce is equivalent to 28.3 grams. 1 pound is equal to 0.45 kilograms. Now, take note. Pwede po bang i-convert ang volume papuntang length? Volume papuntang length? Or pwede po ba ang time papuntang length? Pwede pa yan i-measure? Or pwede po ba ang... Anyone? No. No? Bakit po ba? Kasi nga po, hindi po pwede. Ang pwede lang volume to volume, time to time, ganun po. Yun lang yung pwede. Dapat magkapareho lang sila. Okay, next. 1 feet squared. Ito naman po area. Pag meron pong square sa dulo or sa taas, square feet, 1 square feet is equal to 144 square inches. Pag ganyan naman po, area po ang tinutukoy natin. Ibig sabihin, tumutukoy tayo sa buong space ng isang flat. Ito po, buong space ng isang flat. So, ito po lahat ng area na yan. So, yan po yung tinutukol na area. Next, pag meron namang cube, ibig sabihin 3D na. 3D object na tayo kapag merong cube. So, in other words, container na po yung ginagamit natin. Example, yan po, container na po siya. So, yung laman ng buong container sa loob, yan naman po yung tinatawag na cube. Or cubic inches, cubic feet, cubic yard. Yan na po yung cord, ml, liter, hl, kl, cc, inches cube, liter, gallon, quart. So, yan na po yung siyang volume na tinatawag. Or the amount of space in a container. Okay, next. Ano naman tong fluid? Amount of fluid. Itong hindi naturo nung last week. So, take note of this. Huwag isulat pala. Kuan lang. Tandaan lang. 1 tablespoon is equal to 3 teaspoons. 1 fluid ounce is equal to 2 teaspoons. Teaspoons is capital T. 1 cup is equals to 8 fluid ounce. Okay. Kahapon, di ba pina-measure ko sa inyo ang litro ng tubig. Tama? So, ano po yung, ilang cups po yung nakuha nyo doon? So, merong 5, merong 6, merong 3, merong 2. So, magkakaiba-iba po. So, bakit nga ba nagkakaiba-iba? Dahil nga po, magkaiba-iba rin po ang ating measuring cups. Ano po ang pwede nating sabihin doon? Therefore, if our cups are not appropriate,
we have different results of measurement. Kaya nga po, kailangan na pag-measure nyo, dapat pare-pareho lahat yung ginamit nyo na bagay. So yan yung purpose, kaya nagkaroon tayo ng English system para mapareho lahat ng ating measurement. Kasi nga po dati, yung pag-measure ganyan talaga. Malugi talaga yung tao. For example, nung unang panahon, yung hindi pa na-invento ang English system, unfair masyado. Ang iba makabili ng malaki masyado na part, ang iba konting part, kasi nga, tansya-tansya yung measurement dati. Okay? Now, units of time. 1 millisecond is 1,000 microseconds. 1 second is 1,000 millisecond. 1 minute is 60 seconds. 1 hour is 60 minutes. 1 day is equivalent to 24 hours. Okay, equivalent. Bakit po equivalent? Now, take note of this. Di ba merong February 29 minsan? Meron din namang February 28 lang. Bakit kaya? Why is it like that? Ano pong tawag nun? Yung minsan may February 28, minsan naman wala. Ay may February 29 pala, minsan naman wala. Ano pong tawag nun? Nakatry na ba kayo niyan? Tingnan nyo sa kalendaryo natin ngayon kung ano hanggang ang February. 31, sir. Ang calendar natin ngayon, ang February is hanggang 28. 31. 28 lang. Last year, 29 ang February. Tingnan nyo. 2020. February 2020. Ito yung kuan ha, tingnan nyo. Makita nyo sa monitor, hanggang 28 lang yung 2021 na February. Try natin yung 2021 na February. Hanggang 29. Yan po. 28, 29. So, bakit magkakaiba-iba? So, ganito po ang nangyayari. Sa isang araw kasi, ay sa isang taon, sumusobra tayo ng 1/4 day or 6 hours. Tandaan nyo ha? Sa isang taon, sumusobra ng 6 hours ang isang taon. So, pag itotal mo yung 6 hours na yan, plus 6 hours, 12 hours na. Plus another 6 hours, 18 hours na. Plus another 6 hours, 24 hours na. And 24 hours is 1 day, tama? So, yung 24 hours na yan, kaya nagkakaroon ng February 29. Nadagdag siya sa February 29. Yung 28 na, 28, ngayon na taon, 28 ulit. Tapos next year, 28 ulit. Sa ika-4, ika-24 hours naman, maging 29 na. So, ganun pong ibig sabihin yan. Every year pala, sumusobra tayo ng 6 hours. Pag itotal mo yung 6 hours per year, magiging 24 hours siya. And 24 hours is equal to 1 day. Kaya nagkakaroon ng February 29. Yun po yung reason. So, leap year po ang tawag nun kapag merong 366 na araw. Kapag wala naman po, ordinary year lamang po. Next, 1 year is equal to 365 days. May tinatawag naman tayong banking year. Banking year is 360 days. 1 decade is 10 years. 1 score is 20 years. Ilang score ka na ba? 20 years. Ganun po. Ibig sabihin po ng score, 20 years. 1 millennium is 1,000 years. Okay, ganun po. And the units of time, ay temperature na kuha na natin to last time. So, magkakaroon tayo ng game na random selector by Dojo. So, I would like you to convert the following. But before that one, allow me to use first this one. So, I would like you to solve it completely with complete solution. So, example muna tayo. So, convert inches to feet. So, punta kayo sa Google. I-type nyo lang inches. Huwag nyo isali yung 108 ha, kaya maglabas talaga yung sagot. Yung kuan lang, yung word lang na inches to feet. Inches to feet. Okay. In 1 inch, sabi daw merong 0.83333 feet in 1 inch. So, yun po yung gagawin ninyo. So, convert. Number 1, 108 inches times
sa feet. In 1 foot, meron pong 12 inches. Kung ayaw nyo naman mag-internet, dito kayo sa mano-mano tulad ng ginagawa ko. In 1 foot, there are 12 inches. Now, take note, sa taas ko po nilagay ang foot. Bakit sa taas ko nilagay ang foot? Para mabura natin si in dito. So, mabura na yan si in, mabura din si inches dyan sa taas. Kasi hindi po pwede mabura kapag magkatabi. So, 108 times 1, ito po, yung 108 times 1, magiging 108 over 12. And 108 over 12 is, divide natin, 108 divided by 12, that is 9. Is equivalent to 9. 9 feet yung sagot. So, ganun lang po pagsagot sa examples natin. Okay, please copy the answer, the question, and the answer in example number 1. Yes, tama po yung sabi ni Tres na parang nag-iipon. Inipon niya yung 6 hours para maging 6 hours, 6 hours, 6 hours, 6 hours para maging 24 hours, equivalent to 1 day. Okay, please copy the answer in number 1. Okay, next. Punta naman tayo sa problem number 2. Convert 39 decimeters into millimeters. So, problem number 2. 39 decimeters into millimeters. So, pag i-google natin kung ilan ang decimeters to millimeters, (1,000 milliliters. So, times 1 decimeter is equal to 1,000 ml. So, ml po yung papuntahan natin, kaya dito po ang ml sa taas. So, mabura natin si DC. So, 39 times 1,000 is 39,000. Divided by 1, equivalent pa rin po sa 39,000. So, easy lang, di ba? So, ganun po pagsagot. So, I would like you to answer 3, 4, 5, and 6 for 15 minutes, 20 minutes, tag 5 minutes kada number. Tapos, we will be back and I will be calling a random student para mag-sagot nito. So, basahin lang nila paano nila sinagot sa kanilang bahay. So, is that okay? Okay lang ba? Parang hindi ata okay. So, okay bang instructions ko? Okay. Okay, sige na. O, you start answering 3, 4, 5, and 6. Again, nasa Google lang po lahat. Ano po i-search sa Google? Parang ganito lang po. I-type nyo lang po sa Google, tulad nito, 39 decimeter times 2 ml. Isulat nyo lang na 1 decimeter 2 ml. Ganun lang po. Bakit 1? Kailangan po talaga na laging 1 dito sa dulo para lumabas yung kung ilan po yung imumultiply nyo. Kunyari, ang yung lumabas is 1,000. Dito nyo siya ilagay. 1,000. So, nakuha. I hope you got it right. So, wag po mag-direct lagay ng 39 sa Google. Kaya ang ibigay po sa inyo, diretso po na answer na 39,000. So, I would like you to learn how to do it in a full blast like this. So, your time starts now. You have 10 minutes. At rather 20 minutes.
Anong number na po kayo? Anyone? Kindly type in the chat box kung anong number na po kayo. Wow, ang bilis. 6 agad. So maybe early natin to matatapos. Buka lang po yan. Okay, si Kuyan na late po. So, Kuyan, pakisagutan po ng number 3, 4, 5, and 6 para makahabol ka po. So, meron nang natapos, dalawa na po. Again, Kuyan, 3, 4, 5, and 6 po ang sasagutan. 20 minutes po ang time natin dyan. So, 4 na po ang natatapos.
Morning po. Okay, students, it's 19 minutes. Maybe we could reveal the answers. So check your own paper.
Check your own paper. So number 3 is convert 7.2 pounds into ounces or ounces. Number 3. So, random selector tayo. Sino po ang magbibigay ng kanyang answer? So, ready na po ba? Ready na? Ang magbibigay po ng kanyang answer is Espinosa. Are you there, Espinosa? I know not. Rivera pala. Rivera. Are you there, Rivera? Wala po. Diyan si Cristo. Cristo, what is your answer? Cristo? What is your answer in number 3? I-type mo na lang kung hindi mo kung sira ang microphone. 15.2 pounds. 15.2 pounds. So, tingnan natin. 100.2, sir. Ha? 115. 115.2 pounds. So, tingnan natin kung tama yan. So, nasisilawan siya ng aking ring light. So, the question here is convert 7.2 pounds into ounces. So, 7.2 pounds. 1 pound to ounce. Ang 1 pound to ounce is equivalent to 16. So, ang 1 pound to ounce, 1 pound is equivalent to 16 ounces. So, ang given natin is 7.2 pounds times in 1 pound, there is 16 ounces. So, canceled. 7.2 times 16. So, we have 7.2. The answer is 115. 115. So, that is correct. Pwede pong 115.2. Pwede din pong 115. So, either of the two is correct. So, pag correct po, 5 points pag correct. Pag mali po, 2 points. Okay? Sino po nakakuha ng 5? Pakisulat sa chat box. 5 points. Check your own paper. Pakisulat po sa chat box kung naka 5 points kayo or wala. Again, ang sagot po, pwedeng 115, pwede pong 115.2. So, may naka 5 points, halos tatlo po naka 5 points. Okay, next. Number 4. Number 4 is 3 square meters to square yards. So, ito po ang magre-recite ay si Talubay. Talubay is there. Are you present? Wala po siya. So, it's not around. And we have Taberna. Densley? Oh. Ano po sagot mo? Number 4? 3,000.5. 3,000.5, ganyan po. Yards, square yards. Okay. Tingnan natin kung tama po ang kanyang sagot. So, ang 1 square, ang tawag ito? 1 square meters, equivalent to how many yards? So 1.196 square ang isang square meter
is equivalent to 1.196 square yards. So, ang question is 3 square meters times in 1 square meter, there is 1.196 square yards. So, canceled 3 times 1.196 is equivalent to 3.58797. Okay, mali po ang kanyang sagot na 3,000.5. So, ang sagot po dapat is 3.58797. Sino po ang nakatama? Po. Okay, 5 points po ang tama. 5 points ang tama. 3 points po ang mali. 3 points po ang mali. Ay, 2 points pa lang mali. 5 points ang tama. So, 3.588, pwede daw? Pwede po. Pwede po, Christoph. Correct po yan. Pwede nga pong 3.59 lang. Yan po. So, 5 points. Okay, next, number 5. Number 5. Number 5 is 7,200 cubic centimeter to liter. Sino po ang sasagot? So, Hinko. Andyan ba si Hinko? Opo. Okay, what is your answer? 7.2 liters. 7.2 liter. Sige, tingnan natin kung 7.2 liter. So, ang question is 7,200 cubic centimeter. 7,000 1 cubic centimeter to liter. So, ang 1 cubic centimeter is equivalent to 0.001 liter. So, ang given po is 7,200. So, 7,200 cm cube times in 1 liter, there is 0.00, mali. 0.001 liter in 1 cm cube. Okay, canceled 7,200. That is 7.2. So that is 7.2 liters. So tama po ang sagot, 7.2 liters. 5 points po ang correct, 2 points po ang mali. Okay, sino po naka 5 points? Okay, we have Charis, Kapatid, Cyril, Lourdes, Christoph, 2 points po. Ano po ang sagot mo, Christoph? Ay, okay. Kumbaga, divide mo siya instead na multiply. Okay. So, next. The next is Red Ubusan. Red number 6. Ano po ang sagot mo? Red number 6. Wala po si Red. Ah, 48. Tingnan natin kung 48 ang tamang sagot. 3 cups of tablespoon. Sige. 1 cup to so 1 cup is equivalent to 16 tablespoon. So, ang sagot, ang question is 3 cups. So, 3 cups times 16 TBSP over 1 cup. 1 cup. Cancelled. 3 times 16, that is 48. 3 times 16 is 48. So, that is correct, 48. 5 points for the correct answer and 2 points for the wrong one.
Okay? Tapos, isend po sa akin ang picture ng inyong sagot sa page. Tapos, pati po yung score ninyo. Kung ang score nyo is 20/20, lagyan lang po ng ganito. Q number 1, 20/20. Ayan po. Tapos, kasama na po yung picture. Do not forget the picture. Send po sa ating page. Okay, I hope you enjoy our class today, our games. Although hindi siya masyadong enjoy kasi nga hindi siya perfectly game. But then I hope you enjoyed that one. And thank you so much. God bless and see you tomorrow. Goodbye, everyone. Bye, sir. Bye po.